panahon ngayon, mahal na nga raw ang magpaaral pero lalo pang mas mahal ang requirements na isinusumite ng mga estudyante. Kaya naman, malaking bagay daw ang pagkakaroon ng isang computer center para sa mga scholar ng isang parokya sa Caloocan. Sa araw na ito, pauwi mula sa kanyang paaralan si Ashley. At sa tuwing maglalakad, isang bagay ang lagi niyang iniisip. Hindi kung ano ang pananghalian o kung anong oras makakapaglaro. Hindi kung paano gagawin ang kanyang mga projects at assignments. Bilin din kasi ng kanyang teacher na magsaliksik hindi lamang sa libro, kundi pati na rin sa World Wide Web. Wala po kaming computer kaya po nagre-rent lang po. Ang isang oras 15, ang kalahati 8 po o 10. Salat sa buhay ang pamilya ni Ashley. Kaya sa tuwing may ipapasa sa eskwela, sa computer shop ang enter niya. Pa-oras po sa number 3, 1 hour. Dahil walang kontrol sa oras, limitado lang daw ang kanyang access. Kaya't madalas hindi raw niya nakukuha ang impormasyong kailangan sa kanyang mga aralin. Pag wala pong naiaabot si mama o kaya wala po akong naiipon, hindi na lang po ako gumagawa ng project namin. Ay, inggit naman po ako kasi ako po wala akong project, sila po meron. Isa lang si Ashley sa mga batang mula sa Barangay 177 Camarin, Caloocan na nahihirapang makakonek sa internet. At ito ang naging inspirasyon ng Philippine-based Argentinian priest na si Father Luciano Feloni ng Our Lady of Lourdes Parish upang simulan ang kanyang free tutorial and computer literacy program. Hulyo ng nakaraang taon nang mapansin ng MVP Group of Companies ang kanyang plano para sa mga kabataan. Inimbita ako for a leadership forum and they asked me, ano nga ba ang mga programa sa lugar nyo? I mentioned all the programs at nakita nila na nasa education ay isa sa mga priorities. We took a series of meeting, we realized itong computer lab and a tutorial program will be the ideal project. Makalipas ang ilang buwan, dumating sa parokya ang 22 computers mula sa Tollways Management Corporation at Juan Meralco Foundation. Dagdag pa ang 2 air conditioning units. Ngayon nandito tayo sa parish ni Father at ipapasyal tayo ni Father doon sa computer center na dinonate ng PLDT Smart Foundation at ng Juan Meralco Foundation. This is it. This is the big development is may opportunity na mag hands-on. Yun ang gusto namin na hands-on kasi really 1:1, ano? Katulong ang ilang parish volunteers, layunin ng programa na turuan ang mga bata ng basic computer at values formation. gusto namin bigyan ng tulong ang talagang walang matutulungan. Kaya kahirapan. And interest, dahil hindi matre-treasure, hindi ina-appreciate kung hindi ka interesado. At mahirap tulungan ng tao na ayaw. Kasi yung mga bata, nasa kanila yung desire na gumandang buhay, may pangarap ang bata. Ngayon, bukod sa libre ng nagagamit ng mga bata ang computers, nabibigyan din sila ng oras para mag-research ng kanilang mga assignment. Ayan, dito makikita nyo ngayon, yung basic na word, marunong na yung mga bata. I-type yung kanilang mga pangalan, anong font ang gagamitin, baguhin yung kulay ng font, pati yung size ng font, marunong na sila. Yun. Para mapalawak pa ang kanilang kaalaman, libreng workshop naman ang handog ng mga kapatid natin mula sa Digital 5. So yung computer literacy habang maaga, sobrang advantage sa mga bata kasi yung potential for learning mas malaki. At bilang reward sa kanilang pagnanais na matuto, hatid naman namin ay ilang regalo. Teacher Chris, halika na, samahan mo ko ibigay ito sa mga bata. Ayan.
Ngayon panatag na ang batang si Ashley. Dahil sa wakas, makaka-escape na raw siya sa kanyang mga problema sa assignments at ang impormasyon mula sa internet. Abot kamay na ng mga kagaya niya. Para sa ating second recipe na oatmeal and soy chicken pot pie, kakailanganin natin ang mga sumusunod. 1/4 kilo ng chicken breast fillet, 1 tasang non-fat milk, puting sibuyas, celery, red bell pepper, carrots, kalahating tasang oatmeal, kalahating kutsarang cornstarch, olive oil, asin at paminta. Hiwain ang mga rekado. Magpainit ng 1 kutsarang olive oil sa isang pan. Ilagay ang sibuyas, celery at carrots at igisa sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Sunod ang diced bell pepper at diced chicken breast fillet at saka haluin. Timplahan ng asin at paminta at saka lagyan ng 1 tasa ng non-fat milk. Lagyan ng 3 kutsara ng slurry o pinaghalong tubig at cornstarch. Kapag malapot na ang sauce, ilipat ito sa lanera. Buburan ng oatmeal sa ibabaw at saka initin sa oven toaster for 5 to 7 minutes. At presto! Luto na ang ating oatmeal and soy chicken pot pie. Filet kasi siya eh. So, ibig sabihin lean meat and then excellent source din ang chicken ng protein. So, it's good also for the muscles and then for the bone strength. A source of carbohydrates is oatmeal. And then oatmeal is a good source of soluble fiber. So, ibig sabihin it's good for the heart. Tiyak na magiging friend ng inyong heart at tummy ang huli nating recipe kaya't walang bibitiw sa ating Minu Minuto. Alagang kapatid.